Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po kami ngayon sa bayan po ng Talugtog at meron po kami papakita po sa inyo na lote naman po ito. Residential po siya, residential lot na meron pong sukat na 987 square meter, 987 square meter at ito nga po ay na-subdivide na. At ang kabuuan po kasi nung lote po na ito nasa mga 2,783 o 23 square meter. So ang binebenta lang po nila nanay yung 987 square meter o kulang-kulang 1,000 square meter po. So i-explain ko po sa inyo dahil si nanay, yun po si nanay, siya po yung isa sa seller po dito dahil ayun nga po yung kanilang magulang, yung kanyang nanay ay namatay na. Yung kanilang nanay ay namatay na po. So ito po yung kanilang titulo. Klowa po siya. At ito nga po ay matured na 2012 siguro to, 2012. Ayan po, matured na po yung kanilang titulo. At ang kagandahan po nito ay bayad na po yung kanilang encumbrance po sa land bank. Ayan po. Bayad na po yung kanilang land bank. May certification na po. Ayan, na-cancel na po siya. Ayan po yung kanya sa land bank po. Cancel na siya. So ang kabuuan nga po nung property, ayan po yung kanyang total area. Ayan, medyo nag-blurred. Ayan po. Nasa 2,723 at yung binebenta nga po ni nanay ay nasa 987 square meter lang. So nay, ito po tituloy nay. Baka mawala ako pa po, baka lumipad eh. Mahirap po magpa-reconstitution po ng titulo. So ayan. And po, so dito po mag-start yung property sa poste po na ito. Ayan po yung muhon. Ayan, PS private survey. Tapos hanggang doon po sa may yung nakikita niyo po yung ano doon, yung plastic na yun na may poste ng ano o istaka na nilagay po nila. Andito po yung isang muhon na ang frontage po yan siguro nasa mga kulang-kulang mga 40 meters po siguro. O sabihin 30 to 40 meters po yung kanyang entrada. Ayan po. Tapos ito nga po nakaalong Barangay Cemented Road po siya, 2 lane, may power line na po. At ano dito na, nawasa yung tubig dito, nawasa po yung tubig po nila dito. Ayan nga po yung tangke ng tubig. At kabahayan na rin po siya. Ito nga po ay bukid. Kaso nga lang po, binenta na po per lote-lote po siya. Sa presyo po pala na 730k. 730k po. At yun nga po, sa obligasyon naman po, sabi po ni nanay, kung may buyer na kayo, dalhin nyo lang dito. Pag-usapan na lang daw ninyo po yung kanilang, yung kasi obligasyon po ng bawat isa. Kung i-negotiate po nyo po yung price, kausapin na lang po natin si seller po. Ayan. So, ito na yung ano niya. Ito po. Ay, ang ganda pa po yan. Ang ganda po. Sa may kawayan na, sa may kawayan. Ay, may staka po dito, nay. Simula po doon, nay, sa may poste ng poste. Yung staka po doon. Ayan, doon pa na eh. So bali 5 yung nilagay nilang muhon. 2 sa harap, 3 sa likod na eh. Kaso wala na dito yung ano na eh. Baka natumba lang po siguro yung kanyang ano. May plastic dyan na eh. Hindi to. Yun nga po, yun. Ayan. Gumanon na siya dito. Gumanon po sa may poste. Tapos sa may poste na rin na eh. Tsaka yan 5 yung lagay nilang ano, mohon. Po. Para hindi siya makulong. May daan pa doon sa kabila. Sa likod. Okay po, nay. So ito po 987 na yun, no? 987 square meter. Extrajudicial nga lang po siya, pero ilang kayo magkakapatid na? 3, no? 3. Ayan, 3 po silang magkakapatid na willing naman na pong pumirma na, no? Ayan, so willing naman po silang pumirma, sabi ni nanay, dahil namatay na po kasi yung kanilang mother, so buhay pa po yung kanilang father.
mga nakapangalan po sa titulo. Ayan po. Kung may mga ibang katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin dahil maganda po itong lote na ito na pang residential po. At malapit lang po ito sa town proper, siguro mga estimate ko na sa mga 5 minutes driving lang o baka wala pa. And then may resort po dyan na pwede kayong ano po dyan, mag-swimming. Ayan. At ano pa, malapit lang po sa school, sa elementary school, malapit lang po sa barangay hall, malapit lang po. Dahil taga dito lang din po yung seller. Diyan na po yung bahay po nila nanay. Sila po yung isa sa po sa seller. O heirs po o tagapagmana po ng property po na ito. At ito nga po yung kanilang power line. Internet connection wala lang nga lang po, pero malakas naman po ang data po dito. Yan, tsaka meron po mountain view sa part na ito kung sakasakali. Ayun po yung mountain view. Medyo natakpan lang po ng mga puno. At ang kagandahan nga po nito, sementado po yung daan. Wala po tayong dadaan ng rough road. Sa Maynila, mga 3 oras po biyahe. Ang pinaka the best na po na exit papunta po dito, Ramos T-Plex o Pura T-Plex na lang pala. Pura T-Plex exit po. Mas mabilis po ang exit papunta po rito. Ayan. So ang source of water nawasan na, magpapakabit na lang. Kuryente, mag-install na lang po. Diyan lang po yung kuryente. At maluwang yung kanyang entrada. Nasa 30 to 40 meters po yung aking estimate. At flat terrain po siya. Ano pa? Pang residential, may part na pwede kayong magbahay na maluwang naman po siya. May part na pwede pa kayong magtanim ng mga gulay kung sakasakali po. Ayan. So hanggang dito po muna. At wala na po akong masabi. At sa mga gusto po ito, sa mga naghanap po ng lote po na property na pwede nyo pagbahayan, baka ito na po yung hinahanap nyo. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.